at nasa ilalim po ng bago pero malalim ho na experience at engineer na Mayor Bong Siena, mga taga Buenavista. Ano po? At mga Gasenyo, under po sa veterano na political leader, well-respected at saka talagang nagdi-deliver po ay si Mayor Rolly Tolentino. At sa Buwak po, mga Buwakenyo po, kamusta po kayo dyan? At nasa ilalim po ng magagandang pamamalakad ni Mayor Army Carrion, second term na po, ano po? At asawa po ng dating Governor Bong Carrion. At sa Mogpog po ay nasa ilalim po ng three-termer na rin na Mayor Leo Libelo na matagal na rin po naglingkod sa bayan ng Mogpog. Mga Mogpogenyo, mga kababayan po, kamusta po kayo? So katulad po ng dati ay nagbibigay po tayo ng ulat dito sa Governor's Hour, Press BBQ at ito pong huling hello, medyo po ay magiging choppy po paminsan-minsan dahil bumabiyahe po si Governor. No po? At noong 26 to 29 ay nagkaroon po tayo ng executive and legislative agenda. Ano po? Ito ay tinatawag pong ELA at ito po ay pag-review at assessment ng ating ginawang plano for 2023 to 2025. Ano po, sumasako po sa ating termino na 3 taon. At kasama po natin dito si Vice Governor Lynn Angeles. Napakagaling po na Vice Governor. At talaga pong ang puso ay nasa public service. Kasama po ang mga bukal po natin. Sila Tres Mangkukang, ano po, si Jojo Leva, din Office Mercado at nagpa-participate din po si Maki Caballes sa District 1. At sa District 2 po ay kasama po natin dyan po sa ating District 2, Maelim, Bersiriano, Meling Cabot, Danny Red, ano po. And of course, kasama rin po natin ang mga ex-officio na bukal. Ang Pangulo po ng mga konsihal, ang bukal Neril Manggol, ano? At ang Pangulo po ng mga barangay captain, si Carlos Boy de Peralta, ano po? At sa SK po, ang Provincial Liga President ay si Bertinos Valencia. So, kasama rin po natin, of course, si Tatay Gob. Nandun po tayo at siya po nag-preside. Ano po, at nandiyan po yung mga department heads po namin sa provincial government na Marinduque. Nandiyan po silang lahat. At nandiyan din po ang mga municipal planning and development chiefs ng 6 na bayan. No? Mogpog, Santa Cruz, Torrijos, Buenavista, Gasan at Buaca, ano po. At nandyan din po ang ating mga civil society organizations, ano, at lalo po ay yung ating respetado po si Delphine Natal, ay po, isa po siya doon sa mga leaders na ating CSOs. At meron pong mga iba pang mga bisita tayo na tumulong din po at nagbigay ng mga kuro-kuro. So, ni-review po natin itong ating pong mga proyekto at programa na nakapaloob sa ELA at nag-presenta po yung ating mga iba't ibang mga department heads tungkol sa mga sektor na kapailalim po sila. At ang dami na pong report. Ang hahaba nga po ng report pero nag-identify din po mga kababayan kung saan po talaga mas kinakailangan bigyan ng pansin at mga ibang mga estratehiya. Ano po? So, nag-discuss po doon ang agriculture. Of course, sa ilalim po ni ASEC, Ed De Luna.
at supported po ni Deputy Head Susan Uy. Ano? At tinignan natin ulit ho ang kapakanan ng ating mga magsasaka. Ano ho? Yung angat saka po ay ating pinapalakas at alam niyo naman po yung yellow corn ay binigyan po natin ng napakalakas na suporta. At yung angat saka po ay alam niyo po yon. Ang provincial government po ang bumibili ng kanila ng mga produkto ng ating mga magsasaka ho, mga vegetable growers at yung pong ating mga mangingisda. Binabayaran po agad sa magandang presyo at bahala na po ang ating provincial government na mag-provide ng transportation at buyer. No? So ito ho isang handog pangkabuhayan po natin sa ating pong mga kababayan at pinagmamalaki po natin itong success ng Angat Saka at talaga po namang nakatulong na malaki sa ating pong mga kababayan. No? So patuloy po yung ating love loan. Marami na hong natulungan at patuloy pa ang ating pagtulong. Yun namang ating financial support sa mga negosyante ho ay patuloy pa rin ho ang pagkatulong natin. Lalo na ho napakalakas ng tie-up namin sa DTI. Nandyan po kasi si Roniel Macatol na talaga po nakatutok. Ano? So tinututukan po natin ng agriculture dahil napaka-importante po na tayo ay maging self-sufficient at magkaroon ng food security sa ating lalawigan. Ano? So nakatutok po tayo sa high value crops. At ang second na qualification ho dyan, kailangan may buyer. No? So napaka-importante na kung mapuproduce ay kailangan may bibili ka agad at para umasenso ang ating mga farmers and growers at saka ang ating mga fishermen. No? And of course, ating pong tinignan yung ating mga pangangailangan sa healthcare. Ano ho? At doon pinakita ho kung gaano karami na ho ang natutulungan ating pong mga bibigyan ng medical services ng mga kababayan sa 3 hospital natin, sa provincial government, provincial hospital, sa district hospital ng Santa Cruz, at municipal hospital ng Torrijos. Ano? Sa katunayan nga ho, kaninang umaga ho ay nakatanggap na naman si Governor Presby Velasco ng isang ambulansya mula DOH. Ano? So patuloy ho ang ating pagkuha ng mga equipment at saka mga supplies dahil handog kalusugan natin ho yan. Ho? Kailangan ay maganda ang ating kalusugan para ho lalong umasenso ang ating buhay. Ho? At binigyan din ho natin din yung mga benepisyo natin, Dole Tupad ay halos 200 million no nitong siguro mga 190 million no nitong 2023. Oh, kasi at ano ho tayo ay patuloy ho tayo dito sa pagbibigay ng mga training at mga livelihood. Kaya nandyan po ang PESO, Public Employment Services Office under kay Alma Timtiman na talaga naman pong daming natutulungan. Ano ho? Ay libo-libo po, halos mga 30,000 ho yata ang natutulungan natin at marami pa pong iba. So pinag-usapan po namin ng Sangguniang Panlalawigan at kasama po mga department heads kung ano mga kailangang ayusin pang mga ordinasya at resolution para po lalo makinabang ang ating pong mga kababayan. No? At nagkaroon din po tayo ng first quarter RDC Mimaropa full council meeting dito po sa Luxent Hotel at nagpresenta po ang inyong governor na chairman po ng infrastructure sectoral committee. Ano ho? So ganyan po ang ating
ginawa at pinresenta po natin ang ating mga proyekto at programa na makakatulong po sa ating lalawigan. At nagbigay din po tayo ng mga mensahe sa pamamagitan po ni dating Vice Mayor Sani Paglinawan dito sa nagkaroon po ng soft opening ito Marinduque Expo and Agri-Tourism Trade Fair. Gagawin po yan dyan sa ating Trade Expo area at aabot po yan hanggang Mayo at 31, no? At nung last time ho ay ang laki po ng kinita ng ating pong trade fair at lalo pa ho natin palalakasin, no? Nandyan din po, matenda mo din po si Alinik Solomon, nire-represent po ang Buwak at PCCI, si Mita Reyes. Nandyan po si PD Arthur Salida ng PNP Marinduque, si RD Danny Intong, at yung mga SMEs at mga establishmento po ay nandyan, no? At nag-attend din po tayo dito sa public scoping sa level 3 ng water supply project po natin para sa Maynilad, sa Buwak at magkakaroon po ang Buwak po ng ang pamamagitan ng Maynilad ng mga ilang sources ng deep well para maraming supply na may supply na tubig sa ating pong mga kababayan, no? At meron din ho tayong mga public scoping patungkol dyan at magle-lay down ho ng mga pipeline din, no? So makikita nyo maraming activity na mangyayari dito sa ating lalawigan. And nagkaroon din ho ng distribution ng March 4 ng ating mga water plastic drums para po sa fire suppression purposes. At meron din ho nag-turn over yung isa pang land ambulance ho. No? So, yan ho ang ating mga nangyayari. May tax campaign ho dito sa MSC kaninang umaga ho. At meron din hong ina-attendan ngayon na 4-piece na conference sa The Quest Plus Conference Center sa Clark, Pampanga. Ano po? So dito naman po sa ating ay wala pa rin pong zero pa rin tayo sa COVID. At so hopefully ho ay wag nang magkaroon pa tayo ng COVID infection, no? So yun lang ho ang aking report at tawagan ho natin si Dran Reb para po sa mga hiling ng ating pong mga kababayan. Ayun. Ay, magandang hapon po sa ating pong mga tagapakinig at maraming salamat po, Governor. Ito pong muli si Dran Reb de los Reyes, ang inyo pong Action Officer para sa inyo pong paboritong programa tuwing Martes ng hapon, ang Press B With You, The Governor's Hour. So gaya ho ng mga nabanggit ho ng ating pong Governor ay ating pong report. Ito pong mga concerns na nadulog po sa atin itong nakaraang February 27, nakaraang linggo po yun. At simulan ho natin kay Ma'am Lovely Garay po, abestado ng Villa Mendez, Mugpog. So ang kanyang concern ay follow-up po sa medical assistance na kanyang ni-request. So sinabihan ho natin siya na atin po itong follow-up sa ating pong assistance officer upang mas mapabilis po ang pag-issue or pag-follow-up, pag-release ho nito pong medical assistance. Ang pangalawa naman ng concern ay ito pong kay Sir Dante Tagle po. Bali nanghihingi po siya ng pangnegosyo. So sa mga kababayan ho natin na nahingi ho ng additional na tulong or pangpuhunan po, pangnegosyo, ay pwede ho tayo mag-apply sa ating pong yung pong nabanggit ni Governor kanina, yung love loan po. Ito ho ay nagsimula noon hong 2019 ho at ito po ay patuloy pa rin pong tumutulong po sa ating mga kababayan. So sa mga requirements po ay kung nakikinig ho kayo at interested ho kayo na sumali po ay pwede nyo hong ilista or tandaan po itong mga
requirements na akin po nga banggitin. So para po sa mga new applications ay kailangan ho na magtungo, unang-una ho natin gagawin ay bago ho tayo magtungo sa Provincial Agriculture Office po sa Buwak po, ay kailangan ho natin ng valid ID, na meron ho kayong valid ID. Kung may barangay ID po kayo ay pwede ho yun. Kailangan ho ng sedula. Tapos meron ho kayo dapat na picture or proof po ng existing na negosyo. Kung wala naman ho ay pwede rin naman po, basta meron ho kayong plano na mag-start po ng negosyo. Ano. So yun po yung mga requirements na yun. Tapos magtungo lang ho kayo sa ating pong tanggapan dyan po sa Buwak, sa Provincial Agriculture. At yun po, assist naman po kayo doon. Meron pong application doon. Tapos meron hong assessment na magaganap. Ganun din po sa ito pong evaluation. So yan ho, kasama yun. Tapos after po nun ay pag po na-assess na po kayo ay tawagan ho kayo ulit para naman po for release at i-process pa po itong inyong application. So ulitin ko ho ang mga requirements: valid ID po at sedula. Ganun din po itong picture ng existing po na negosyo or kung gusto nyo hong mag-start ng bagong negosyo. Ano po? So, ang kasunod ho naman ay ito pong concern ho ni Sir Jomer D po ng Lapu-Lapu, Santa Cruz. Ang suggestion niya ho ay kung mapapunta raw po ang PRC dito po sa ating pong lalawigan. Ano po? So, ito naman po ay para makatipid po ang ating pong mga kababayan regarding po dun sa pag-renew po ng mga licenses po nila. So, ayon po sa atin pong provincial PESO officer po, si Ma'am Alma Timtiman po, ay meron hong exam ng licensure examination po para sa teachers ng March 17, at ang PRC mobile services naman po ay July. So July ho this year. So expect nyo ho na July po this year ay paparito po ang PRC para po dun sa mga na-request po nating pag-renew po ng mga licenses. Ano po? So ito hong kasunod ay mga nag-follow up po sa DOLE. So yung mga kababayan po natin na nag-follow up po sa DOLE this last week po ay napatawagan ho natin at napaabisuhan regarding po sa kanilang mga concern. So yun lamang naman po ang mga concern, at lahat naman ho ay atin pong nabigyan po ng pansin at natugunan po natin as usual. So yun lamang po, Gov, at marami pong salamat. Sunshine, pwede ka na mag-entertain ng isang ng mga tanong. Okay po, maraming salamat po, Governor Presby. At syempre, magandang hapon po sa lahat ng ating mga tagapakinig ngayong hapon na ito. Ito na po yung oras, mga sandali, para kayo po ay po pwede nang magtanong. Kung meron po kayong mga katanungan sa ating Governor, pwede na po kayong magbigay ng inyong mga suggestions. Ayan, kung meron po kayong gustong i-suggest para sa lalo pong ikauunlad ng ating probinsya at sa ikagaganda po ng kabuhayan ng lahat po ng ating mga kababayan. Ayan. Sa mga nakikinig, ito na ang atin pong hotline ay 0961-432-4436. Ulitin po natin, 0961-432-4436. Ayan. Sa ngayon po ay wala pa tayong natatanggap na mga tanong, pero gusto ko lang batiin yung mga nakatutok po sa atin. Pwede rin po kayong mag-comment dito sa ating Facebook Live ng radyo natin Santa Cruz. Ang ating pong Facebook Live, ating Facebook page ay radyo natin Santa Cruz Marinduque. Ayan, hanapin nyo lamang po kung hindi pa po kayo hindi pa po kayo nakakapag-follow dun sa ating Facebook page. Binabati natin si Tres Uno. Siya po ay nagpadala dito ng mga puso at saka bulaklak. Ito po yung lagi nating suki. Siya po yung merong butterfly farm dyan po sa kanilang lugar dyan sa barangay Matalaba. At bukod dyan, talaga pong siya ay nagatanim. Inagawa po nila yung organic farming. Ayan, sila po ay merong samahan dyan. Binabati natin yung samahan po nila dyan, yung pamukiran cooperative. Ayan, binabati po natin sila dyan. At marami po silang miyembro.
Ayan, sila po talaga yung mga nagatanim. Hindi lang natin alam kung papaano po yung pagtanim nila ngayon dahil medyo mainit po ang ating panahon. Kung ano yung mga po pwede natin pong itanim kapag ganitong mainit po ang panahon. Okay. Yun lang po at inaantabayanan pa po natin yung pong mga katanungan ng ating mga kaibigan. Ating pong mga tagapakinig. Ulitin natin 0961-432-4436. Ayan, meron Anyway, po tayong Sunshine, meron wala po ba kayong tayong mga text message yan or something? Aha. Oo. Meron po dito tayong isang caller. Atin pong bigyan daan na kaagad. Hello, magandang hapon po. Medyo pakahinaan po yung inyong monitor. Magandang hapon po, Gob. Oho, ano pong pangalan nila, ma'am? Berhinya Replorido ng Pakaskasan. Oho, sige po. Nasa kabilang linya po si Gov. Magandang Ano hapon po. maipagbihin ko, kabiri niya, oho. Pakitanong ko lang po kung may sukat pa ng lupa ngayon, libreng sukat. Ano ka mo yun? Inapakitanong ko po pagsukat? kung may sukat ng lupa. Oo, i-repair mo natin kayo doon sa ating ating DNR sa Penro, ho. Tawagan ho kayo ni Dranreb para malaman ho kung paano kayo matutulungan. Saan lugar ho yan, ho? Dranreb, kunin mo na lang yung detalya kay Kabirhinya at alamin natin yung programa dyan sa libreng survey. Ano ha? Medyo magastos nga po yung pag-survey Yes po, Gov. Apo. na mag-avail tayo ng libreng pagsukat, ho? Dranreb, Yes po. repair mo na lang, ha? Oo. Sige po, maraming salamat po. Okay, sige po, tatawagan kayo ni Dranreb at mabuti yung pinapasukat yung lupa para wala akong mga away-away doon sa Yun po. boundary, ho? Oo po. Sige po. Maraming salamat Opo. po, Gob. Thank you. Oo po. Okay Sige. po. Maraming salamat po. Ayan, okay. So, bukas po ulit yung ating linya para po doon sa mga gustong magtanong. Ulitin natin, baka hindi pa po nakuha nung iba, 0961-432-4436. Okay po. Anyway, yung ating mga kababayan, no, ay Dranreb, ulitin mo ulit yung mga requirements ng ating mga nag-a-avail ng ating mga benepisyo, yung AIX, MAIP, yung ating pong sa Dole Tupad. At ang alam ko po ay baka sa mga Abril hoy, mag-uumpisa na naman yan. So mag-ready na ho kayo ng mga dokumento. Mahirap po na saka pa lang kayo kukuha pag kailangan nyo na. So importante ho ay may panahon ho kayo, pasyal ho kayo sa ating barangay secretary o kay kapitan para ho kayo mabigyan ng provincial ID. Provincial ID ho natin ay inumpisahan ho natin yan. Nauna pa yan sa national ID para nga matulungan yung ating mga kababayan na walang mga government ID. At yung certificate of indigency, napaka-importante ho yan. At palagi ho kayong papasyal dyan sa barangay hall para malaman nyo yung mga proseso sa pagkuha ng mga benepisyo, ho? O sige, Sunshine, baka meron ng ibang caller. Wala pa po. Wala pa Anyway, pong sige, napas. Dranreb, bigyan mo muna ng information ulit sa mga requirements at para alam nila kung ano nangyayari. Ano rin yung nangyayari sa payout, Sige, kwento mo. Okay po. So, nabanggit ho ni Gov po yung mga dapat dalhin po natin or dapat meron tayo ng mga requirements kapag humahingi tayo ng tulong. Unahin na ho muna natin, dahil nabanggit ko na po yung sa love loan, kapag nais yung magnegosyo, yun po yung mga nabanggit ko kanina. Ngayon naman ho ay tungkol ho ito dun sa lagi ho nating natatanong dito, yun pong medical assistance. Ito po yung regular medical assistance na mga requirements. Ang kailangan ho ay medical certificate po na inisyo po ng inyong doktor, mga medical prescription o mga reseta ho.
Tapos, kailangan din ho ng barangay indigency certificate po mula sa barangay na pwede niyong makuha ng libre. At kailangan din ho ng photocopy po ng ID. Yun po nga nasabi ho ni Governor na barangay ID po ay yun po ay pwede nating magamit dahil na-accept po ito dito sa ating pong lalawigan. Ano po? So kung meron ho kayo ng mga ID po na galing ho sa ating barangay po or sa munisipyo na dinistribute po ng ating pong governor sa ating pong lalawigan ay valid po yun. Isama nyo lang ho yung original na copy po ng medical certificate at saka po mga reseta. Yung po mga reseta ho natin dapat naka-indicate doon kung magkano ho yung presyo tapos kung ilan po. Tsaka po yung barangay indigency. So yun po. Kung nais nyo naman po ng humingi ho ng mga medical devices po like yung nebulizer po or wheelchair, pwede rin ho yun. Basta ilagay nyo lang ho dun sa reseta ho, dun sa lab tests or kung sa dun sa mga medical prescription. So pwede ho natin ilagay yun doon para ho masabi ho natin sa social worker na kasama ho siya. Ano po? So sa wheelchair naman ho, ang kaidadagdag nyo lang ho ay whole body picture po at saka po sulat na naka-address po sa ating governor. So yun po ay parang i-address nyo po kay Gov tapos sasabihin nyo lang ho doon na nahingi ho tayo ng wheelchair. Ano po? So subject for availability po, meron ho tayong available para sa mga matatanda. Meron din naman ho para sa mga bata. So last time po na chinek ko ay sa mga bata pa lang po yung available pero parating na rin ho ngayong April po ata yung mga para naman po sa matatanda kasi ang available pa lang po ay sa mga bata nung last week ko po chinek. Tama. So yun po at kung sa libre naman pong pasukat ang alam ko ho ay 300 slots lang po ang meron ang Penro pero hindi ko ho sure kung lahat ho ay na-cater na naman yun kasi nag-start lang ho ito ay noong third week po ng January. So possible po na baka pwede pa po yan. So ang kailangan nyo lang hong bitbitin po or dalhin ay deed of sale or proof of acquisition ng lupa po. Tapos tax declaration po under the name of the applicant. Yung application form po ay dun na sa opisina ng ating pong Provincial Environment and Natural Resources Office dyan po sa Penro. Kay Ma'am Amy Diaz po, meron ho silang officer of the day doon at nagabigay ho silang application form. At ang kasunod ho ay yung approved plan or survey plan. So lahat ho ng mga ito ay kailangan nyo lang hong bitbitin at dalhin po sa tanggapan nila para po mabigyan ho kayo nung or ma-assess po kayo kung pwede kayo or eligible kayo dun sa libreng pasukat na yun. Ano po? Tapos, doon naman ho sa mga medical services ho natin sa ospital, like yung MAIP po. Kapag po kayo ay naka-confine or kailangan nyo ho ng tulong para dun sa bill ninyo po, lahat ho ng ospital ay pwede naman po kayong pumunta, lalong-lalo na po dito sa MPH. Meron po kaming malasakit at MAIP center dyan na pwede ho kayong magtanong. Malapit lang ho yun sa cashier ay pwede ho kayong magtanong kung paano po yung proseso. Ano po? Basta lagi lang ho tayong may dalang indigency certificate kasi yun ho ang main requirement. Tsaka po valid ID. Ano po? So, yun lang po, Gov, ang lagi natin pong paalala para po sa ating mga kababayan na nahingi po ng mga assistance. Okay po. Ayan. Hello? Sige po. Meron. Okay, thank you, Dranreb. Meron po ditong nag-comment sa ating Facebook Live. Si Aya Roldan, sabi po niya ay Sir Dranreb. Napatanong po Guillermo A. Roldan kung may mabili na daw po lupa sa Masalukot. Gov Bali, ito po yung Wala pa po tayong alam. Ano ba yung alam mo dyan, Dranreb? ito po yung nasabi ko sa inyo last time yung nahingi po ng tulong sa atin para ipagbenta po yung lupa niya. Wala pa po tayong mahanap na pwede pong bumili. Wala po kasi nag-aris. Well, sige ho at maglalagay ho tayo ng isang folder o section para po dyan sa mga nag-o-offer ho ng lupa para makita ng mga ibang nakaka-access sa ating Facebook na ito yung mga binibentang lupa. Ano ho? Ngayon ho talaga medyo marami rin ho nagbibenta kaya hintayin ho natin pag may interesado na. Ganyan ho sipag lang naman ho yan. Eventually naman ho may mga makakabili rin yan. Ano ho?
Sige, ho, babalitaan ho natin kayo at ilalagay natin sa anunsyo, ho. Thank you, ho. Okay po. Si Sir Romy Pangilinan, nag-comment din po siya. Sabi niya ay good evening po Tatay Gov, Sir Dranreb at Sunshine Grace. Keep up the good work. Salamat, Romy. At si Romy po ay tumutulong sa ating mga magsasaka. Mga ngisa, rather. So, patuloy naman ho ang ating suporta sa mga mangingisda. Ang importante rin ho ay matulungan ho sila sa bebentahan. Pero, isa naman ho ay kulang pa nga yung ating ibebenta rito. Ang importante ho ay yung mga nagninegosyo ho ay pag-ibayuhin yung pagpaparami ho sa palaisdaan ho. Kung meron ho talagang interesado ay pwede magsabi sa amin para matulungan ho natin. Patunayan nga ho, yung mga negosyante ho, pwede ho natin tulungan ng financial assistance sa pamamagitan po ng pagkuha ng halos wala hong interest na loan. Ano ho? So yun yung mga barangay micro business enterprises ho. Ay hindi ho covered niya ng minimum wage yung mga empleyado niya, yung BMBE, yung Barangay Micro Business Enterprise. Ang bawat munisipyo po ay meron pong program na ganyan. Pwede ho kayo magparehistro ho para kung meron ho kayong empleyado ay hindi naman ho kailangan magbayad ho ng minimum wage law. No, minimum wage na prescribed by law. Yan ho yung mga advantages at wala ho yatang tax na binabayaran yan. Kaya ho yung mga nasa barangay, maganda hong magparihiso kayo dyan sa munisipyo at para hindi ho kayo nahihirapan sa pagsisimula ng negosyo. Ho? So ayan ho ang ating mga tinututukan. Gusto ho nating masenso ang mga negosyante at saka mga naghanap buhay. Kaya tuloy-tuloy ho ang suporta natin. Napakalakas ho ng tulong ng DTI, of course. Si PD Roniel Macatol na palagi hong tumutulong sa atin, lalo yung pagpapa-improve ng produkto. No? So, product development ho ay tinututukan din natin kung paano magkakaroon pa ng magandang pagkakitaan itong ating mga kababayan. No? So, yan ho ang ating mga ginagawa at huwag ho kayong sawa na dumulog o tumawag o mag-text. So, at tayo naman ho ay nandiyan para magbigay ng serbisyo sa ating mga kababayan. O sige, ano ba ibang mga text message natin dyan? Wala pa po tayong ulit na natatanggap dito, Gov. Ako po, Gov, meron hong akong Yeah, go ahead. follow up po na accomplishment po. So bali ho may nag-report ho sa atin ho, nag-follow up po rather nung last week po. Bali 3 po itong for follow up para sa payout ng Dole, yung mga last year ho nagtrabaho. So bali ito po ay si Ma'am Jubilin Redojerio, si Alma Mamador at si Ma'am Gloria Rasa po. So bali ho sila ay kasama ho next week po or ay bukas po pala. Bukas payout po. So bali pinatawagan na ho natin sila para maging aware po dun sa kanila pong payout. So yun ho. Basta paalala lang ho lagi, lagay po ng sinasabi ni Governor Velasco po ay yun pong mga nagtrabaho before sa Dole na hindi pa po nakakasahod ay pwede ho tayong mag-follow up through this program po. Pwede nyo pong ibigay yung inyong pong contact number at buong pangalan at kung kailan ho kayo nagtrabaho at atin naman pong ina-coordinate sa Dole office po. So itong mga nag-follow up po ay matagumpay naman po nating natulungan at bukas ho sila yung masahod na. Ganon din ho naman ito pong mga nahingi ho ng tulong para mapasama po sa cataract operation or extraction ay ito po yung libreng operation ni Governor. Ay na-coordinate naman po sa ating coordinator at alam niyo po ba na ito ay libre at saka po may pabaon pa. Nagsimula ho ito noong 2021 at ngayon pong taon ay magtatatlong taon na po itong program na ito. So umabot na ho tayo ng 100 patients mula po nung na mai-launch ito noong 2021 at lahat ho yun ay libre at may pabaon pa po. So yun po nga ni pong mga gustong mga kababayan po natin
na nais pong magpa-opera ng katarata ay pwede ho kayong pwedeng makipag-ugnayan through this program or pwede po kayong mag-message sa ating pong Facebook page. So, yun po, Gov. Okay po. Well, yun nga ho. Sinasabi natin na napakaganda ho ng cataract extraction program natin. Dahil ang mahal ho niyan ang mahal ho talaga magpatanggal ng katarata. At saka nakakatulong ho sa tao yan dahil maliwanag na ho yung inyong tingin sa mundo, sa pagbabasa, sa pag-aaral. Siyempre ho, malabo yung mata nyo, medyo hindi ho kayo talaga makapag-concentrate. O, ang kasamaan pa ho niya, nag-reading glass pa ho kayo. Minsan, lalong nagdi-deteriorate ho yung sa reading glass. Kaya pinaka-the best ho, pag may katarata ay magpagawa na ho. Kaya lalong lumalaho yung eyesight nyo. Libre naman ho. Konting sipag lang, mag-avail ho kayo dyan. Yan ho, ibinibigay natin talaga sa inyo. Of course, yung mga senior citizens ho ay tinututukan ho natin palagi. At sinasabi ko nga, ay kung pwede pa namang kumita, bakit hindi natin bibigyan ng opportunity na kumita itong ating mga kababayan, no? The same thing is true with yung mga PWD po. Wag po tayong mawawala ng pag-asa na umasenso at gumanda ang buhay dahil alam niyo po naman yung may mga kapansanan ay meron hong binibigay na galing yan o talino. At yan pumapalit sa naging kapansanan. Kaya marami hong nagiging successful na may kapansanan. Kahit nga po yung bulag, si Andrea Bocelli, ay naging napaka-famous na tenor. At sila Stevie Wonder, naging singer ho, naging pianist, kahit bulag. Marami ho. At saka, may pagkabulag ho, meron na hong bagong equipment ngayon na parang pwede hong makita nyo yung kaharap nyo. Kaya lang hindi ho eksakto na talagang clear na clear. Pero alam nyo na nasa harap nyo yung tao na yon at maaaninag nyo na. Ang importante lang ho mga kababayan ay atin pong asikasuhin yung kalusugan. Kaya nga inaano ho natin na yung annual check-up ay anuhan ko nga po itong ating Provincial Health Office na i-schedule ng lahat itong ating mga kababayan unti-unti. Kailangan ho ay minsan sa isang taon ay magkaroon ng blood test, ng x-ray at saka ECG. Para malaman ko ano po ang sakit ng ating mga kababayan. I-schedule ho natin yan at aabisuhan ho kayo. Kasi nga ho, sinasabi natin, ayaw pa rin ho patingin, libre naman ho lahat yan. Lalo ho yung blood test, na wala naman hong bayad. Pupunta lang ho kayo doon. Although, eventually ho, magkakaroon tayo ng diagnostic bus. Meron tayong kinukuha para ito na po yung pupunta sa barangay-barangay para hindi na ho kayo mamasahe papunta sa hospital natin, sa 3 hospital. So mga babayan, yung health is wealth. Talagang ang importante po ay yung ating kalusugan ay bantayan. Kasi napakahirap po magkakasakit ngayon. At sobra na hong taas ng mga gastos, lalo pag na-ospital. Pag umabot na ho yan, pati yung buhay natin, nanganganib. So ang gagawin ho natin, gusto ko po na handog kalusugan namin ni Congressman Lord Alan Velasco at ni Vice Governor Lynn Angeles. Ay i-schedule na ho. At bisuhan na lang natin yung mga kababayan sa mga barangay-barangay kung sino na yung turno na magpapa-annual check-up. Kasi importante ho itong mga annual check-up dahil kasi kung hindi kayo natin-testing, hindi ho alam kung ano ho yung sakit nyo, hindi ho ba? So, yan ho gusto natin at yung teleconsulta ay malapit na ho natin ma-improve. Natin, so kung may emergency ay may matatawagan kayong doktor at makapagbigay ng advice kung ano ho ang may tutulong natin sa ating mga kababayan. So, Okay ganyan po. ho ang gagawin natin at sige, Sunshine, baka meron nang tumatawag dyan. Meron po ditong nag-text sa atin. Sabi niya ay magandang hapon po, Gov. Kailan po kaya ang barangay Mataas na Bayan Buwak madadaluyan ng tubig mula sa bundok ng Daig? Salamat po.
Opo, baka itong year na ito po ay umpisahan na rin po yung water supply natin dyan sa Buwak, ho. At the same time ho, ay yung Maynilad naman ay magbo-boring ho ng mga deep well para po sa supply ng mga ilang barangay na sakop nila. So, ano-ano lang po tayo ho. Patuloy naman ho yung ating paghahanap ng sources of water ho. So, itong mataas na bayan ng Buwak ay ating pong ililista sa priority ho. Sige po. Okay po. Sabi pa dito ay kailan po kaya magkakaroon ng laboratory Saturday at Sunday kasi karamihan po may work sa iba-ibang office. Saka magkakaroon kaya ng mga specialist doctor sa ospital tulad ng ENT, cardiologist, pulmonary at iba pa. Salamat po. Oo, yan yung tinatrabaho ho natin at pinag-aaralan po natin mabuti nga yan, no? At patuloy naman ang ating recruitment. So, yun, sasabihin ho natin tayo kayo. At kaya ho kami nag-meeting din kanina sa Provincial Health Board para ho matingnan ho lahat yung mga pangangailangan natin pangkalusugan. No? Importante ho yung mga nabanggit nyo. So, ENT, cardiologist, meron naman ho tayo. No? So, Digo, ibibigay ho natin yung listahan ng ating mga doktor para alam nyo yung saan pupuntahan at kung sino ho yung pupuntahan. Sige, Okay Anshan. po. Sabi naman dito, Gov, may concern po ako tungkol sa love loan. Inasingil na po ako. Dapat daw po bayaran ng cash kapag natanggap yung papel. Baka po pwedeng 3 bigay. Kaya po ako hindi nakabayad dahil nagkasakit po ako halos 2 taon. Sige ho, makipag-usap lang ho kayo dyan sa Agriculture Office kay Eddie Luna o kay Susan Uyo at pwede naman ho natin baguhin yung payment plan. Naintindihan ho natin yan na hindi naman sa kagustuhan ng ating kababayan kaya hindi nakapagbayad. Sige ho, very lenient naman ho tayo dyan. Magsabi lang ho kayo dun sa Agriculture kung ano ang payment plan na gusto nyo. Eto pa po, sabi po dito, ano naman po kaya ang pwedeng maitulong sa tulad naming mga magsasaka ngayong kulang sa patubig dahil nag-uumpisa na po ang panahon ng tag-init? Yan ang nga ho yung tinatrabaho natin. Mabuti ho dito sa Buenavista ay meron na hong bidding na nangyari at mag-aumpisa na ho yung Bagtingon na river dam. Na dyan tayo kukuha ng tubig. So pinag-aaralan ho namin lahat yung sources ng ating tubig pantanim. At yan ho ay ating proyekto kaya madalas ho tayo usap sa NIA, sa main office kay Administrator Ed Villen, no? Sige, at babalitaan ho natin kayo at alam niyo ho talaga itong tubig ay ating hinahanapan ng solusyon dahil alam natin na napakadelikado ang supply ng tubig at hindi ho natin titigilan yan. Yung kuryente, pati tubig, yan ho ang ating talagang pong tinitingnan mabuti. Opo. Okay po. Sabi naman dito, Gov, tanong ko lang po kung bakit hindi nakakatanggap ang solo parent ng pinag-usapan na 1,000 isang buwan at hirapan pa po makakuha dahil sa mga papeles. Meron man ho kayong mga karapan. Sige, alamin ho natin yung complaint nyo. Ngayon ko lang narinig yan eh. Usually ho naman ay naibibigay yan. Sige, Dranre, patingnan mo nga yung sitwasyon natin sa mga solo parents na yan. At sana ho ay binibigay din yung pangalan, hindi ho nakakatanggap para ho malaman natin mismo kung sino yung bibigyan ng assistance. Sige ho. Okay po. At may number naman po siya dito. Siguro po tawagan na lang yan ni Sir Dranreb. Yes po. Okay, si Anthony Ramirez na nag-comment po siya dito sa atin sa Facebook Live ng radyo natin. Sabi niya, gandang buhay po, mahal naming Gov.
Ang ganda po ng inyong programa para sa mga tao ng Lovely Marinduque po. Kailan po kaya namin makakamit ang nahiling po namin na alagaan ng baka po para po yan sa pag-aaral ng mga anak ko po. God bless us. Pakibati na rin po si Ma'am Geraldine Morales. Thank you po. Opo, ini-schedule po natin yan kasi bago naman po ang secretary ng Department of Agriculture. Hayaan nyo gumagawa ho tayo ng malakas na representasyon para ho tayo makakuha ng supply. Ho? At medyo mabigat ho talaga yung supply ng baka at kalabaw. Ho? At, pero tinututukan naman ho natin. Papaalam ho namin pag meron tayong supply. Ho? Okay po. Ayan. At bukas po ulit yung atin pong linya. Baka po kayo'y meron pang gustong itanong. Kami po ay hanggang 6 lamang ng gabi. Ayan. At Gabi. ngayon po ay 5:55 PM na. Tawag na po kayo 0961-432-4436. So pwede rin po naman kayong mag-text para po dun sa wala namang pantawag at meron naman pong pang text. Ayan. Doon naman sa mga may internet connection, pwede naman po kayong mag-comment din sa aming live po kaming napapanood dito sa Facebook page ng radyo natin at saka sa Marinduque News, Sir Dranreb. Yes po, tama po yun. At lagayan po lang. Okay po, go. Sige, go ahead. Nander. Yun nga po, lagi po natin napaalala yun pong Facebook page, official Facebook page po ni Governor Velasco po. Yung Governor Presby Velasco, Province of Marinduque, ay pwede nyo pong i-like, i-share at i-follow po para maging updated po sa lahat ng mga kaganapan po sa Kapitolyo, sa lahat ng accomplishment at mga announcement po ay una nyo pong doon makikita. Ano po? So, yun po. Anyway, yung nga pala kung gustong mag-aral ng medisina ay may scholarship po tayo dyan, ho? So, mag-enroll lang po tayo sa ating sa provincial government at para po mabigyan ng support at magkaroon po tayo ng maraming doktor mula sa Marinduque, ho? Mag-register lang kayo. Well, mga nurses din ho, ay nagbibigay ho tayo ng tulong, yung mga technician, medical technician, ho? So, magsabi lang po kayo at yun naman po mga taga Marinduque ng mga doktor na nasa Maynila, sana naman po hinihiling natin na tumulong kahit na ilang days lang po dito sa Marinduque. Lalo po yung mga surgeon na kailangan po natin yan. Ho? So sana po ay tumawag po o kaya mag-text po o magbigay ng message sa FB natin. Ho? Para malaman lang natin kung sino yung pwede natin hinga ng tulong ng mga doktor. At kailangan din po natin ng mga doktor sa Marinduque. Okay po. Meron din po ditong nag-text sa atin. Sabi po niya ay may nagapatanong lang po, turista, kung kailan daw po mag-open ang Villa Roca. Opo, kinakausap po natin yung mga opisyalis ng Gold Barrel Corporation. Yan po yung may-ari ng Villa Roca. Iniintay daw ho nila yung investor ho At talaga man ho natin gusto mabuksan yung Villa Roca. Pero at the same time ho ay tinatrabaho namin ni Congressman Lord Alan Velasco yung plane service. Napaka-importante ho talaga na may plane service kasi kung wala naman plane service ay may hirapan ho yung mga turista, kailangan ho yun. Katulad nung bukas ho yung Villa Roca noon, may biyahe ho ang CES Air ho yata noon. Pero para mapalakas natin ang tourism, ay kailangan maibalik na yung plane service. Although yung ating gasan po, ituloy naman ang tuloy ang pag-improve ng runway para ho diretso na lang ang flight sa atin. Ho. Yung Balogo Port naman na ituloy ho ang construction, ang rehabilitation para po sa mga cruise ship at saka heavy cargo vessels, mga ship malalaki. So, tuloy ho tayo sa pagbigay ng lakas sa ating tourism industry. Actually, sa ELA meeting po namin ay
nag-ano ho kami ng ng mga 7 hanggang 8 tourism project na malaki ho. At kung may implement po natin ito, ay lalakas po ang tourism. Actually, provincial government na nga ho ang gagawa ng hotel eh. Para nga ho meron tayong mga hotel na magagamit ng ating mga tourist at mga visitors. So lahat po yan ay marami pa ho tayong gagawin. Yung ho ating malaking statue dyan sa Bacod Hill na Our Lady of Biglang Awa na isang magandang simbolo para sa Marinduque na mga very religious at the same time mo ay panturista rin, no? Yung Bathala Caves, yung ating pong Bagumbungan Cave, yung Buyabod area, yan po i-develop natin, yung ating pong Maniwaye, papagandahin lalo, yung ating pong Mongpong. So yan po, marami. At karamihan nga po dito sa Santa Cruz. Kaya napakaswerte po talaga ng mga taga Santa Cruz. Pero tulong-tulong lang ho tayo dahil kailangan nung palakasin talaga itong ating tourism industry. Sige, Sunshine. Okay po. At mukhang wala pa po ulit o wala tayong natatanggap na mga text messages po dito. Anyway, mag-alas 6 na yata. Alas 6 na po. Sunshine, so, alas 6 na. O sige, Dre, magbigay ka na ng mensahe at marinig ka ng ating mga kababayan. Ayan, okay po. Maraming salamat po sa patuloy niyo pong pagsuporta po sa ating pong programa tuwing Martes ng hapon. At binabati ko lang po ng mabilis ito pong ating mga masusugid na tagapakinig. So, sinahin ko na po ang media team natin sa Provincial Government of Marinduque. Si Sir Junix po nakikinig ngayon. Ganun din po sa ating pong agriculture family kay Sir Romy Pangilinan na bumati sa comment section. Ganun din po kay Ma'am Apa, kay Ma'am Susan Uy. At ganun din po sa lahat po ng mga taga-agriculture at Provincial Governor's Office. Sa lahat ho ng mga nakikinig, medyo madami ho yung iba, hindi ko na isa-isahin. At salamat po sa inyong pakikinig at huwag ho kayong mag-alala, isanggunin nyo lang ho yung lahat ng mga concerns nyo po at pipilitin ho nating tugunan sa lalong mabilis at madaling paraan po. So yun lamang po at maraming salamat po, Gov. Anyway, magtatapos na naman po ang ating Governor's Hour, ang ating People's Day. At totoo nga po yun, ay sisimula na po ang El Nino. So talaga naman pong may mga proyekto po ang provincial government patungkol po sa pag-deposito ng tubig, yung pag-iipon ng tubig. At yung rainwater collection system ay atin pong isususog yan. At lahat po ng mga bagong establishmento ay kailangan may rainwater collection system. At yung ating pong pag-dredging ng mga ilog hanggang later on lalagyan po ng mga dam, idadam natin, mga small water impounding facility ang tawag dyan. Ay plano ko natin talagang lalagyan ho yan ng mga small water impounding facility para po yung tubig ay maipon natin at hindi nasasayang at pumupunta lang sa dagat. So ito pong mga proyekto ito ay tuloy-tuloy. Katulad din po ng ating mga solar energy. Kagabi lang ho, may kausap po tayong mga investor na waste to energy. At pinag-aaralan na rin po natin yung landfill natin. Yung Holcim naman po ay ituloy yung paglala po natin ng mga plastic. Zero waste po tayo sa Marinduque. So, basura mo, sagot mo. Sana po ating po mga kababayan ay huwag po namang magtatapon ng basura kung saan-saan lang. At hanggat maaari po ay gamitin po yung mga suggested na strategy po ng DNR. Reuse, recycle, reduce. Ayan, so recycle po, napaka-importante, kikita pa po kayo dyan. Yung mga basura po ay bawasan, at i-reuse ulit, at pwede pa namang gamitin, wag ho tayong tapon ng tapon at nasisira po ang kalikasan. So magtatatapos na naman po ang ating Governor's Hour. Maraming salamat po kay Congressman Lord Alan Velasco sa napakalakas na tulong niya. Wala pong humpayan, walang tigil, kaya po napakaganda na po ng Marinduque. Ating pong Vice Governor Lynn Angeles, maraming salamat sa napakalakas na suporta sa ating provincial government at sa ating mga kababayan, mga bukal po, mga kikabalye, sa ating pong Jojo Leba, Tres Mangkuk, mga Dindin Office sa District 1, sa District
2 po ay si Mel Incabo, Merceriano, Mael Lim, at Danny Red. Ano po? At kasama rin po mga bukal natin na mga pangulo ng iba't ibang liga, Liga ng Konsihal, Nerel Manggol na bukal. Ating pong Liga ng Barangay ay Pangulo Boy de Peralta ng Torrijos, at ng SK Liga President ay si Bertinos Valencia, at siya po ang bumubuo sa ating mga bukal, sangguniang panlalawigan. Sa lahat po ng mga department heads, maraming salamat din po sa inyo. Sa lahat po ng mga civil society organizations, maraming salamat po. Ating po mga babayan na nagbibigay ng tulong sa ating mga babayan. Maraming salamat po. So ito po si Tatay Gob, Press BBU. Ang kayo mabigyan ng magandang serbisyo at kaunlaran ay aking kaligayahan. Maraming salamat po. God bless all of you. Mabuhay po kayo lahat. Maraming salamat. Sunshine Grace and Ran Rev de los Reyes. Ari ang radyo ng Marinduqueño. Pinakikinggan